Okay, may tanong ako sa inyo. Narinig nyo na ba yung kwento tungkol sa isang propeta na, grabe, kayang bumuhay ng patay? O kaya magpakain ng 100 tao gamit lang ang konti-konting tinapay? Well, ngayon, kikilalanin natin siya. Siya si Eliseo, isang lingkod ng Diyos na ginamit yung kapangyarihan niya para sa kabutihan. So ano ba ang mga pag-uusapan natin? Una, kung bakit siya tinawag na propeta ng kapayapaan. Tapos, may isang medyo mabigat na aral tungkol sa respeto. Susunod, yung kwento ng isang nanay na may sobrang laking pananampalataya. At syempre, yung mga himala sa kusina. Sa huli, titingnan natin kung ano ba ang mga mauututunan natin kay Eliseo. Tara, simulan na natin. Okay, unang-una sa lahat, kilalanin muna natin si Eliseo. Sino nga ba siya? At anong pinagkaiba niya sa isa pang sikat na propeta, si Elias na nauna sa kanya? Ayan, dito natin makikita yung malaking pagkakaiba nila. Isipin nyo, kung si Elias ay parang kulog at kidlat yung boses niya, parang laging may hatol, laging may babala. Si Eliseo naman, iba. Siya yung mas kalmado, mas mapayapa. Yung misyon niya kasi, hindi manira, kundi magtayo, magpalakas at magpagaling. Pero kahit na mapayapa si Eliseo, minsan kailangan din niyang magturo ng isang napakaseryosong aral. At ito yung nangyari nung papunta siya sa isang lugar na ang pangalan ay Bethel. Habang naglalakad siya, bigla siyang pinalibutan ng isang grupo ng mga kabataan. At alam niyo ba yung sinisigaw nila? Hindi lang to simpleng asaran o bullying. Yung sinasabi nilang yan, talagang paglapastangan. Kasi pinagtatawanan nila yung isang sagradong himala. Yung pag-akyat sa langit ng mentor ni Eliseo na si Elias. Grabe, di ba? Dahil doon, nagbitiyo si Eliseo ng isang sumpa. At yung naging hatol ng Diyos, mabilis at nakakatakot. Biglang may lumabas na 2 oso mula sa gubat at sinugod yung mga kabataan. 4 na 2 sa kanila ang nasaktan. So bakit kailangan mangyari yung ganun katinding bagay? Alam nyo, hindi yun para lang maging malupit. Ginawa yun para maipakita na yung propeta ng Diyos at yung mensahe niya ay dapat sineseryoso at inigagalang. At dahil sa isang pangyayaring yun, sa loob ng 50 taon ng misyon ni Eliseo, nirerespeto na siya ng lahat. At yun yung tinatawag nating pagpipikadan. Isa tong special na klase ng respeto. Hindi lang para sa Diyos, kundi para na rin sa mga kumakatawan sa Kanya dito sa lupa. Sino-sino ba yon? Yung mga lingkod niya, mga guro natin, at syempre, yung mga magulang natin. So, yung kwentong yon, paalala sa atin kung gaano kaimportante ang paggalang. Okay, medyo mabigat yung kwento kanina, no? Ngayon naman, lumipat tayo at tingnan natin yung kabilang side ni Eliseo, yung pagiging mabait niya. At makikita natin to sa isang napakagandang kwento tungkol sa isang ina na may pambihirang pananampalataya. So, may isang babae na napakabait. Nagpagawa pa nga siya ng kwarto para lang kay Eliseo. Dahil sa kabaitan niya, binigyan siya ng Diyos ng isang anak. Pero dumaan yung ilang taon at isang araw biglang nagkasakit at namatay yung bata. Grabe yung sakit, di ba? Pero sa halip na sumuko, alam niyo ba ginawa niya? Buong-buo yung pananampalataya niya, hinanap niya agad si Eliseo. Pagdating ni Eliseo, punason siya sa kwarto kung nasaan yung bata. Sinarado niya yung pinto. Nanalangin siya ng tahintim. Tapos, dumapa siya sa ibabaw ng bata at doon nagsimula yung himala. Unti-unti, uminit yung katawan ng bata. Pagkatapos, tinawag ni Eliseo yung nanay. Simple lang yung sinabi niya, pero napakamakapangyarihan. Buhatin mo ang iyong anak. Sa mismong sandaling yon, idilat ng bata ang kanyang mga mata. Buhay siya ulit. Grabe. Yung pananampalataya ng nanay, nasuklian. Naibalik sa kanya yung anak niya, buhay at malusog. Wow, di ba? Pero hindi lang pagbuhay ng patay ang kayang gawin. Gumawa rin si Eliseo ng mga himala para sa pang-araw-araw na pangangailangan tulad ng pagkain. Kaya tara, silipin natin yung tinatawag na mga himala sa kusina. Okay, imagine this. Panahon noon ng taggutom, so salo-salo sila sa pagkain. Tapos, may isang estudyanteng propeta na hindi sinasadyang nakapulot ng makamandag na halaman. At nailagay niya yun sa malaking kaldero ng nilulutuin nilang ulam. May kamatayan sa palayok, sigaw nila. Anong gagawin mo kung ikaw yon? Paano kaya to sinulusyonan ni Eliseo? Tinapon ba niya yung buong ulam? Hindi. Sa halip, kumuha lang siya ng konting harina at inahagis sa kaldero. At sa isang iglap, yung lason, nawala. Naging ligtas na ulit kainin yung nilaga. Ganun lang.
Heto pang isang problema. Parang math problem to eh. Paano mo papakainin ang 100 tao kung ang meron ka lang ay 20 maliit na piraso ng tinapay? Mukhang imposible, di ba? Yan mismo yung problema na hinarap ni Eliseo. Kahit yung sarili niyang katulong, nagduda eh. Sabi niya, paano yan mangkakasya? Pero si Eliseo, kalmado lang. Nagbigay siya ng utos at ng isang pangako na galing mismo sa Diyos. At anong nangyari? Eksakto tulad ng sinabi ng Diyos. Hindi lang nakakain yung 100 tao, may sobra pa. Wow! Patunay lang yan na kapag kasama natin ng Diyos, kahit yung konti, pwedeng maging higit pa sa sapat. So, pagkatapos ng lahat ng mga kamanghamanghang kwentong yan, ano ba yung mga aral na pwede nating pulutin mula sa buhay ni Eliseo? I-summarize natin. Una sa lahat, natutunan natin kung gaano kahalaga ang paggalang at pagpipitagan. Ikalawa, nakita natin na ang kabaitan at pananampalataya ay laging may gantimpala. At pangatlo, pinapaalala sa atin na laging magtiwala sa Diyos. Kasi sa Kanya, yung konti nagiging sobra-sobra pa. Pinapakita lang ng mga himala na yan na totoo siya at nagmamalasakit siya sa atin. At para sa ating pagtatapos, heto ang isang tanong na gusto kong iwan sa inyo para pag-isipan. Sa tingin nyo, sa mundo natin na yon, alin sa mga katangian ni Eliseo ang pinakakailangan natin? Yung kabaitan ba niya? Yung pananampalataya niya? O yung pagiging mahigpit niya para sa paggalang? Isipin nyo yan. Salamat sa pagsama ninyo at hanggang sa susunod nating pag-aaral.